Houston Rockets nagulat sa pagkatalo, nag-collapse, nabura ang 15 puntos na kalamangan. Jaylen Brown at Celtics bumabalik na ang tunay na lakas at totoong inggit ni Klay kay Curry na ilantad, viral ang statement. Ang Houston Rockets ay nagulat matapos matalo sa 113-112 laban sa Minnesota Timberwolves ngayong araw sa loob ng Toyota Center. Ang Rockets ay may 15-point lead in 4:19 minutes remaining in fourth quarter. Ngunit nagpatuloy ang Wolves sa isang 20-4 run para tapusin ang laro. Ang huling puntos ay nagmula sa isang 3-pointer ni Anthony Edwards na may 23 segundo na lang ang natitira. Sa natirang oras at nakapatay na ang shot clock, pinili ni Rockets coach Ime Udoka na hayaan ang huling possession na maglaro. Ngunit nagmintis ang 3-pointer ni Fred VanVleet sa natitirang 1.1 seconds. Kaya't nabigo ang Houston sa sarili nilang home court. Si Alperen Sengun ang nanguna sa Rockets na may 38 puntos at 12 rebounds. Si Amen Thompson naman ay nag-ambag ng 20 puntos at 11 rebound. Para sa Timberwolves, si Julius Randle ay nagtala ng 27 puntos habang si Anthony Edwards ay nagdagdag ng 24 na puntos. Ang pagbagsak ng Rockets ay maituturing na pinakamasama sa season at labis na hindi katulad ng kanilang ipinakita sa buong season. Malinaw na naubusan ng enerhiya ang Rockets matapos ang magkasunod na laro sa late fourth quarter at ang hindi pagtapos ng laro ay naging isang malubhang pagkakamali para sa koponan. Muling babalik sa aksyon ang Rockets sa Lunes laban sa Miami Heat. Anong masasabi nyo sa collapse na ito ng Rockets mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, pumasok ang Boston Celtics sa laban nitong Sabado ng araw kontra Indiana Pacers na may layuning ayusin ang kanilang sitwasyon. Natalo sila sa 3 sa kanilang huling 4 na laro bago ang tip-off, ngunit base sa kanilang simula laban sa Indiana, malinaw na nagsawa na sila sa ganitong takbo. Dinurog ng Boston ang Pacers. Mula sa simula ng laro, malinaw na mas mahusay ang Celtics kaysa sa kanilang kalaban. Si Jaylen Brown ay nagkaroon ng napakahusay na laro, bumawi mula sa isa sa kanyang pinakamahihinang laro ng season laban sa Philadelphia Sixers. Tinulungan siya ng iba pang miyembro ng koponan at nagtapos ang Celtics sa isang 142-105 na panalo laban sa Pacers. Matapos ang isa sa kanyang pinakamahihinang halves noong Pasko, si Brown ay nagbigay ng malaking sagot nitong Sabado. At maaaring kulang pa ang salitang iyon upang ipaliwanag ang kanyang ginawa. Si Brown ay talagang kahanga-hanga laban sa Pacers lalo na sa unang kalahati. Nagsimula siya ng laro na perpekto sa kanyang unang 9 na tira mula sa field, kabilang ang 2 makapangyarihang dunk, isa laban kay Miles Turner at ang isa pa ay isang windmill sa transition. Isang apoy ang nagising kay Brown habang dinurog niya ang Pacers unti-unti. Wala nang magawa ang Indiana upang pigilan siya habang pumuntos siya mula sa lahat ng bahagi ng court. Sa depensa, handa rin si Brown. Nakakuha siya ng mga steal at ginulo ang sinumang ball handler na hinarap sa kanya ng Pacers. Sa madaling salita, ito ay isang ganap na dominanteng pagpapakita mula sa star player ng Celtics. Dahil wala sina Jrue Holiday at Kristaps Porzingis, kinailangan ng Celtics na baguhin ang kanilang starting lineup at si Sam Hauser ang napili. Sa kasamaang palad, hindi niya lubos na nagamit ang pagkakataon gaya ng inaasahan. Binawi ni Hauser ang kanyang malamig na shooting sa pamamagitan ng ilang magagandang pull-up middies mula sa mga close-out, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nasa court. Kailangan ng Celtics ang kanyang 3-point shooting. Ang mga problema sa likod ay naging paulit-ulit na issue para kay Hauser at bagaman hindi tiyak kung ito ang dahilan ng kanyang paghihirap, hindi pa siya ang parehong shooter tulad noong nakaraang season. Hindi siya naging mainit mula sa 3-point line sa larong ito. Habang dinurog ni Brown ang Pacers gamit ang kanyang matinding scoring, nag-focus si Jason Tatum sa ibang aspeto ng laro. Nakuha pa rin niya ang kanyang scoring numbers, kabilang ang ilang magagandang shot malapit sa basket, ngunit hindi iyon ang highlight ng kanyang laro ngayong araw. Si Tatum ay naging halimaw sa rebounding. Nakakuha siya ng 10 rebounds sa unang kalahati pa lang at hindi pa doon natapos. Mukhang ginawa niyang misyon na magdomina sa rebounding. Nahihirapan ang Boston sa depensa sa kanilang mga nakaraang laro, lalo na noong Pasko, at ang rebounding ay mahalagang bahagi ng depensang iyon. Si Tatum ay sobrang tutok sa pagsasara ng mga possessions laban sa Indiana. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa in-improve ng Celtics sa season? Sa ibang balita naman, si Klay Thompson kamakailan ay naging usap-usapan sa social media matapos niyang pangalanan si Reggie Miller bilang the greatest to ever shoot it.
na tila binabalewala ang kanyang former teammate at kasalukuyang all-time 3-point leader na si Stephen Curry. Ginawa ni Thompson ang pahayag na ito matapos niyang malampasan si Miller sa all-time 3-pointers list noong isang Christmas Day game laban sa Minnesota Timberwolves sa kanyang ika-2,561 3-pointer. Umakyat si Thompson sa ika-5 pwesto sa listahan, isang mahalagang milestone para sa sharpshooter. Sa kanyang Instagram post bilang pagdiriwang, isinulat ni Thompson, "Salute to the greatest to ever shoot it, Reggie Miller. Thanks for the blueprint, OG." Habang ang pahayag na ito ay nagbibigay pugay kay Miller, kapansin-pansin ang kawalan ng anumang pagbanggit kay Curry na matagal nang kinikilala bilang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng basketball. Ang komento ni Thompson ay mabilis na naging viral at maraming tagahanga at analyst ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa tila pagbaliwala kay Curry. Marami ang nagulat sa piniling pahayag ni Thompson, lalo na't matagal silang naging magkatambal ni Curry bilang bahagi ng Splash Brothers duo ng Golden State Warriors. May ilan ding nagspekula na maaaring may tensyon pa rin sa pagitan ni Thompson at Curry matapos ang pag-alis ni Thompson mula sa Warriors. Ito ang mga iilang reaksyon ng iba't ibang fans sa statement ni Thompson. Si Reggie Miller, isang Hall of Famer, ay labis na iginagalang dahil sa kanyang husay sa shooting at pagiging clutch player noong panahon niya sa Indiana Pacers. Malinaw ang impluwensya ni Miller kay Thompson dahil madalas na iniuugnay ng nakababatang manlalaro ang kanyang inspirasyon kay Miller, samantala si Stephen Curry ay nagbago ng laro dahil sa kanyang walang kapantay na shooting range at kahusayan. Sa 3,849 3-pointers made from 9,053 shooting, ang career 3-point percentage na 42.5% ni Curry ang nagpapatibay sa kanyang titulo bilang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo sa statement ni Thompson, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.